umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga nagbabakuhang mga mag-aaral. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Inaanyayahan ko si Binibini Tricia para pangunahan ang ating panalangin. Maaari po ba, Binibini? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ay inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo ay magsipulot ng mga basura na nandyan sa ilalim ng inyong mga upuan. Wow! Maraming salamat at talagang napakamasunurin ng aking mga mag-aaral. Ngayon ay tatawagin ko kung sino dito ang lumiban sa ating klase. Meron ba? Magaling! Bigyan natin ng 3 bagsak ang bawat isa. Ngayon ay magpapatuloy na tayo sa ating panibagong aralin. Bago tayo lumako sa ating panibagong aralin, ay magbalik-aral muna na tayo sa ating talakay sa nakaraang tagpo. Ano ba yung mga tinatalakay natin? Ito yung tungkol sa tungkol sa pangalan. Okay, sino ba dito ang makapagbigay kung ano ang kahulugan ng pangalan? Okay, Roberto, ano ang pangalan? Tama, magaling. Kapag sinasabi natin pangalan, ito yung mga salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop o pangyayari. Okay, magbigay ng halimbawa. Ariel. Lamisa. Tama, magaling. Ano pa? Papel. Ano pa? Sapatos. Magaling. Ano pa? Laptop. Magaling. So, yun ay yung mga halimbawa ng pangalan. Lahat ng nakikita nyo sa ating silid ay mga halimbawa ng pangalan. So, halimbawa dito yung libro, lapis, upuan, chalk, cortina. Ano pa? Okay, mahalaga ang pangalan dahil ay ginagamit natin itong pantawag sa ngalan ng tao, hayop, bagay, puok o pangyayari. So, naunawaan ba? Okay. May mga katanungan pa ba kayo sa ating mga nakaraang aralin? Kung gayon, kung wala na kayong katanungan, tayo ay dumako na sa panibagong paksang aralin. So ngayon ay meron tayong isang awitin. So meron tayong awitin na naglalaman ng kilos at inasahan na ang lahat ay umaawit. So lahat ay tumayo. Tumayo ang lahat at lumabas sa upuan. Okay. Alam niyo ba ang kantang, kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Okay. Simulan natin. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, tumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, tumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumadyak ka. Okay, maraming salamat. Ngayon ay magsibalik sa inyong upuan. Okay, ngayon, ang katanungan, ano-ano ba ang mga kilos o kaya galaw na ginawa natin habang tayo'y kumakanta? Ano ba yung mga kilos na binabanggit natin habang tayo kumakanta sa awitin natin? Okay, JR, ano yon? Magaling! Pagpapalakpak. Yan yung mga halimbawa ng pandiwa. So kapag sinasabi natin pandiwa,
Okay, magaling. Mahusay. Ang mga salitang ibinibigay nyo ay yung mga halimbawang nagsasaad ng kilos o galaw. Sa tinatawag natin itong pandiwa. Ngayon ay mayroon akong ikukwento sa inyo na maglalaman ng salitang kilos o pandiwa. So gusto ko na bawat sa inyo ay makinig. Makinig kayo dahil mamaya magkakaroon tayo ng ilang mga katanungan. Naunawaan ba? So gusto ko na makinig ang lahat sa inyo dahil magkakaroon ako ng mga katanungan pagkatapos ng aking kwento. Dahil gusto niyo makinig sa aking kwento, lahat ay magsiupo at magsitahimik. Okay, ngayon, makinig na at sisimulan ko na ang ating kwento. Nawaan ba? Ano ang gagawin ni teacher ngayon? Tama, magkukwento. Makinig, tahimik ang lahat, umupo ng maayos at unawain ang kwento. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Itaas ang kamay, ibaba at makinig. Okay. Ang pamagat ng kwento, ang batang masipag. Sa bahay nila ay lagi mo siyang makikitang may ginagawa. Okay. Ang pamagat ng kwento ay tungkol sa ang batang masipag. Sa bahay nila ay lagi mo siyang makikitang may ginagawa, magwawalis at nagdidilig ng halaman. Nagpupuna siya ng mga alikabok sa upuan. Pagkatapos ng kanyang gawain, hindi na nalilimutang mag-aral. Nagbabasa siya ng mga kwento, nagsusulat ng pangalan at minsan ay gumuguhit ng larawan at nagkukulay. Kay sipag talaga ni Tina. Tuwang-tuwa tuloy ang kanyang ina't ama. Naintindihan niyo ba ang aking kwento? Ngayon, meron akong katanungan sa inyo. Sino ang batang nasa kwento? Si Tina. Ano ang mga ginagawa ni Tina? Nagwawalis. Ano pa? Nagdidilig. Ano pa? Nagbabasa. Nagsusulat. Oo, magaling. Ano pa? Diyan. Nagkukulay. Ano pa? Virgin. Gumuguhit. Magaling. So, tama, lahat ng sinasabi nyo ay ang mga ginagawa ni Tina. So, yung mga nagwawalis, nagdidilig, nagbabasa, nagsusulat ng mga pangalan, nagkukulay sa mga iginuguhit na larawan, pagpupunas ng alikabok. O yun, yung mga halimbawa ng isang salitang kilos o galaw. Anong tawag ulit ng isang salitang kilos o galaw? Ito yung tama, magaling. Ito ay isang pandiwa. Ngayon, isa sa kilos natin. Ang bagay na ginagawa ni Tina. Lahat tayo ay tumayo, okay? Lahat ay tumayo. Isa sa kilos natin. Ang lahat ng mga ginagawa ni Tina. Okay. Paano magwalis? Magaling! Okay, how about John? Paano ang magdidilig ng halaman? Magaling! Paano naman ang magpupunas? Okay, paano naman ang magpupunas ng alikabok sa bintana? Rinalyn! Wow! Magaling! Mahusay talaga ang aking mga mag-aaral. Ngayon, paano naman ang magbabasa? Okay, Precious! Okay, magaling. Paano naman ang nagsusulat? Okay, how about Gina?
Oo, ganon. So, ganyan yung mga ginagawa ni Tina sa ating kwento. Salamat! So, ngayon ay lahat ay umupo na maayos. Noong ginagawa niyo ang mga ginagawa ni Tina, anong iyong ipinapakita? O, ipinapakita niyo ang pagkilos o kaya kumilos. O, nung kayo ba ay nagwalis, ano ba yung ginagawa niyo? Ano ba yung pagkilos niyo? Anong tawag doon? Ito yung tama, magaling, ito yung tinatawag nating pandiwa. So, pwede ba tayong magwalis na hindi gagalaw? Pwede ba tayong magwalis na hindi gagalaw? Oh, hindi, di ba? Okay, ngayon ay hahatiin ko kayo. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Dito ang unang grupo, pangalawang grupo at 3 grupo. Dito, okay? Makinig. Makinig na sa panuto. Yung unang grupo, ibibigay ko sa inyo ang isang kahon na kung saan nakasulat dito ang mga salitang kilos. Kung alam nyo na ito ay salitang kilos, ididikit nyo ito sa Manila paper. At hindi ito, kapag ito naman ay hindi salitang kilos, ibabalik nyo ito sa kahon. Naunawaan ba sa unang grupo? Okay. Ngayon, sa pangalawang grupo naman, meron din akong kahon na ibibigay sa inyo at merong mga larawan na nagpapakita ng kilos o galaw. Doon ay pag-aralan yung mabuti or piliin ang mga larawang ipinakita at ibalik sa kahon kapag ito ay hindi nagpakita ng salita or mga kilos o galaw. Sa pangatlong grupo naman, bibigyan ko na kayo ng mga salitang kilos na gawain nyo ay pag-aralan ito at mamaya isa sa kilos nyo ito at okay. Sa pangatlong pangkat naman ay, o sa pangatlong grupo ay bibigyan ko kayo ng mga salitang kilos at mamaya ay inyong isa sa galaw o isa sa kilos ang bawat salitang aking ibinibigay. Naunawaan ba ng lahat? Okay. Gusto niyo ba yon? Okay. Simulan na. So, bibigyan ko kayo ng wow! Magaling! Lahat ay naunawaan na kung anong ibig sabihin ng pandiwa. So, lahat ay naunawaan na. So, bigyan natin ng 5 pakpak. Okay, lahat ay bigyan ng 5 palakpak. Okay. Dahil sa naintindihan niyo na kung anong ibig sabihin ng pandiwa, ay kumuha ng sangkapat na papel at sagutan ang ating aklat na sa pahina 15. Okay. So, basahin ng panuto, bibigyan ko kayo ng 15 minuto sa pagsagot ng ating pasulit. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, ipasa sa unahan ng inyong mga papel. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, ay kinakailangan na magsaliksik ng mga kantang merong mga salitang kilos o galaw. At bukas ay ipipresenta natin sa harap kung sino ang mga masuswerteng mabunot. Okay, so yung mga pangalan na mabubunot ng yung mga pangalan mabubunot ko bukas ay siya ang magpipresenta ng isang kantang merong salitang kilos o galaw. Okay. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba ang lahat? Klase? Okay. Ngayon, magsitayo para sa ating panghuling Ngayon, magsitayo ang lahat para sa ating panghuling panalangin. Sa ngalan
from to.